Ngayong episode nga mga brothers ay nagpunta tayo sa magandang bayan ng Zambales. Ito nga yung bayan ng Iba para malaman ang fuel consumption nitong FKM Express 500 SE. At meron nga tayo ditong tinambayan na isang resto cafe na may relax na venue at breathtaking na view na siguradong magugustuhan nyo rin kung sakaling inyong puntahan. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais nyo pong suportahan ang ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito po kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at share nyo naman ang ating episode. So mga brothers, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, another day, another episode para dito sa FKM Express 500 Scrambler. Siyempre maglo-long ride tayo, pupunta tayo ng Iba. From here papunta doon, abutin tayo ng 75 kilometers. So balikan 150 kilometers mga brothers. At yun, malalaman na natin yung fuel consumption ng motor na ito. At syempre pa, kasama natin si Sammy. Siya gagamit ng Victorino, backup natin na rider yan. Alright, tsaka si Like. So mga brad, tara. So ito na mga brothers, nagpa-full tank na tayo rito kay kuya. Ayan, so mabot tayo ng 3.59 liters, no? So meron tayo binayaran dito na 200 o 300 kuya, sarado mo na, kaya ba? 300, kaya na siguro yan. Ayun. Tapos mamaya mga brad, dito rin ulit tayo magpapagas para makuha natin yung consumption ng gasolina. Tapos yung odo natin mga brothers is, tumakbo tayo ngayon ng 3,724 kilometer. Ayan. So mga brad, we're entering at Subic. Ayan, bayan ng Subic mga brothers. Ito yung arko nila. Sunod na bayan dito ng Zambales is Castillejos. Bali papasok na tayo sa bypass road ng Subic para madali tayo makarating sa bayan ng Caste. Okay. Woo, look at the view. Ganda dito. Pag dumaan kayo rito sa bypass road ng Subic, mag-i-enjoy kayo, lalo na pag first time nyo mga brothers, dahil puro bundok ang makikita nyo rito mga brad. Eto na mga brothers, papasok na tayo ng bayan ng Castillejos. Ito na yung pinaka-bridge na nag-ahati sa dalawang bayan. Ayun, meron sila rito ang tag name na Castillejos ako. Isa ito sa mga pinaka-paborito kong bayan dito sa Zambales kasi maayos yung pamamalakad ng LGU dito. Tsaka malinis yung lugar nila mga brad. Ito yung pinaka-bayan ng Castillejos mga brothers. So ang ganda ng ano nila oh. Para may ginagawa rito ngayon kung anong klaseng ano to, museum ba to o ano, pero may improvement sila dito mga brad. Medyo traffic lang ngayon kasi Sunday, uwian, no? Yung mga turista na galing dito sa Zambales. Look at this one mga brothers, ang ganda ng bundok na to. Tagal ko na nagmumotor sa Zambales, hindi ko alam ang pangalan nito. Tulungan nyo nga ako sa mga brothers natin na taga dito kung anong klaseng bundok ito na makikita dito sa San Marcelino. So ito na yung pinaka-town proper ng Sanma mga brothers. Ito na yung munisipyo nila. Yan. So ito na yun. Pagka kumaliwa kayo, papuntang bayan ng San Antonio. So dediretso na tayo, papuntang bayan ng San Narciso. Let's go! Meron tayong pinasukang shortcut. Palabas na tayo ng San Marcelino, tapos papasok na to ng San Narciso. May pipikapin kasi tayong tropa o yung girlfriend ng anak ko. Andun kasi sila ngayon, yung family niya naliligo sa ilog. So isasama namin yung girlfriend ng anak ko papuntang Iba. Wow, ganda oh. Look at the view. Welcome to Barangay Dalipawen. Okay, so dito pala yun, field view, cottage rental, ilog dito mga brad sigurado. So dito tayo mag-park, malilim. Nag-stop over nga pala muna kami dito sa Fieldview Cottage Rental. Dito yan sa San Narciso, Zambales para pick upin ang girlfriend ng anak ko at isama sa aming ride. Na-invite na nga rin pala kami ng pamilya niya na dito mag-lunch at tamang-tama nga ito mga brad dahil hindi pa kami kumakain. Almost 1 hour nga kami rito nag-stay dahil kumain pa kami at napakwento. At once again, maraming salamat po sa masarap na lunch at shoutout na rin sa family Lumubos. Nice to meet you po and until next time.
Woo! San Narciso na, baby! The Philippine Merchant Marine Academy. Yes, may nakasuludo pa. Alright. Alright. Road review or road check. Dito tayo sa bayan ng San Narciso. Sunday ngayon at ganito po ang itsura ng traffic. Maluwag. Napakasarap magmotor. Kulimlim. Tamang-tama lang yung init ng araw. So ito na yung pinaka bayan o town proper nitong San Narciso, mga brothers. Yan, marami rin mga resorts dito, alam ko, hindi ako nagkakamali. Pagka kumaliwa kayo, no, may mga resorts din dyan. Kasi ang left side naman dito ang dagat eh. Yan, tapos public market daw dito sa kanan. Alright, isa ito sa mga breathtaking view na bridge dito sa Zambales, mga brothers. Hindi ko alam mga pangalan nito, nakalimutan ko na. Pero yung mga brothers on the wheels natin dito na taga Zambales, siguradong alam ang pangalan ng bridge nito. Napakagandang bridge dahil sa makikita niyo yung view, no, ng bundok ng Zambales. At syempre itong lahar niya rito sa kanan, left side, itong pinakadagat. O di ba? So pag kumaliwa na kayo dyan, mga brad, Liuliwa yan. Ay shortcut na dyan, papuntang Liuliwa. Kasi doon pa yung pinakadaanan niya talaga eh. Pero dito ngayon, inopen nila yung shortcut. Be advised, off-road po dyan. Malupa po dyan pagka dumaan kayo. Pero mabilis, nandun kayo kagad sa Barangay Liuliwa, kung saan maraming mga resorts doon, mga brothers. So eto na, papasok na tayo. San Felipe, let's go! Once again, nandito naman tayo sa bayan ng San Felipe, mga brother. Eto na yon, nandito na rin yung public market. Hindi ako nagkakamali, ito yon. So kung dito kayo mag-outing, pwede na kayo bumili dito ng mga inyong kakainin o iihawin. How relaxing! Hello. Ito ang mga masusulit mo rito sa Zambales eh, pagka nagmomotor ka na. Open road! Yes indeed! Sarap talaga magmotor, mga brad. Malaki-laki rin ang bayan ng San Felipe, mga brother eh, no? At maluwag ang daan nila. Maganda, may traffic na sa bayan, pero pagka nakalagpas ka doon, eto na, tuloy-tuloy na ulit ang kaligayahan mo magmotor. So mga brad, pumasok na tayo ng bayan ng Kabanggan. After po yan ng San Felipe. So Kabanggan, Botolan, and then bayan ng Iba. Yun po yung pinakasentro ng bayan dito sa Zambales. Malaki-laki rin dito sa Kabanggan, mga brothers, at maluwag ang daanan nila rito. Na sigurado mag-i-enjoy kayo pagka dinaanan nyo, lalo na first time nyo. Matutuwa kayo rito magmotor sa Zambales. Alright, bayan na ng Botolan. Kakalabas lang natin ng Kabanggan, mga brothers. Maluwag ang kalye, walang traffic, probinsya vibe, mga brad. Mga brothers, another stunning bridge. Woohoo! Alright, bota na naman sa view. Salamat, Panginoon. No? Ayan, nagkalat yung mangdaw. Sinagasana sa sakit, tumapon sa akin yung mga dagta. Ayan, no? Woo! Tama natin Clarky with his girlfriend Lori. At syempre, ano? Lonely ka ba? Magpapasam na! May bridge dito eh. Tingnan natin, maganda ba? Pwede okay din Tsaka may paliguan dun right side. Alright, pwede, maiksi lang pero maganda rin ang view. Tsaka dito ano naman ng tubig, walang lahar. Sarap ata maligo, tsaka mangisda. Alright, capital town of Zambales, Iba. Iba ka talaga. Eto na, mga brothers, ang pinakabayan ng Iba. Matraffic, maraming mga establishments, mostly mga business, mga brothers. Ito ang sentro ng Zambales. So dito pumupunta yung mga tao pag may mga bibilin, mga transaction, mall, fast food, ayan. Ito ang airfield ng Iba, Zambales, mga brothers. Malapit na tayo. After nito, yung pupuntahan na natin cafe. Alright, we're arriving.
Welcome dito sa Ocean Breeze Cafe and Restaurant located here at Iba, Zambales. Para nga pala ito sa mga gustong mag-relax at kumain sa tabing dagat. Maluwag ang parking area nila dito mga brothers, nakakasya ang 4 wheels at kahit ang ating mga 2 wheels na sasakyan. Pagdating sa pagkain at inumin naman, nag-o-offer sila dito ng maraming variant, especially ang bestseller nila dito na pares na may only rice and soup. At very friendly rin ang mga staff nila dito mga brad. Sakto nga ang dating namin dahil ang ganda ng sunset ngayon ng Iba, Zambales na talaga naman breathtaking at ang tingkad ng kulay ng sunset na masarap sabayan ng mainit na kape o malamig na beer habang nakikinig sa relaxing music. Pag uwi nga namin mga brothers, dito na ulit ako nagpagas sa Petrol Olongapo kung saan tayo nagpagas kaninang tanghali. Bali nakakuha tayo rito ng total of 152 km na takbuhan. Bali kanyan magmula sa Iba, Zambales at umabot nga ang ating gas ng 5.41 liters. Ayon nga sa ating calculation, nakakuha tayo ng 28.1 km per liter. And for the reference mga brothers, may timbang ako na 53 kg at may cruising speed tayo na 60 by 70 km per hour. At kung magwawalwal mode naman ako, palagay ko aabot ito ng around 25 to 26 km per liter. Ngunit ganun pa man, nagpakita pa rin ng katipiran sa gas consumption itong si FKM Express 500 SC sa pagiging 500cc big bike category. At syempre, kung interested nga pala kayong maglabas ng motor na ito at sa iba pang motor ng FKM, maaari po kayo mag-PM sa ating Facebook page o kaya naman mag-call and text sa ating cellphone number. Installment, credit card at kahit cash pa yan, basta FKM, kayang-kaya ko kayong i-assist mga brothers. At syempre nandyan pa rin ang kanilang freebies na SEC helmet at top box, depende po yan sa motor na kukunin nyo sa kanila. At libre na rin ang 3 years LTO registration. Once again, ako po si Sork Moto. Maraming salamat mga brothers sa pagsama nyo sa ating biyahe. Until next episode. Alright.